Yokohama Cosmo Clock 21 at night. Wow! Paharap yan. Humarap nga, di ba? Yan, magpapaikot-ikot siya hanggang makarating ng train station. Mamaya may hilo na yan. Bago naman siya nahilo sa kakaikot, nakarating naman siya ng train station. Natingin. Yan, sakay na nga siya ng escalator paakyat ng Yokohama Station. At dahil napansin niyang may binili siyang tubig, iminodel niya muna ito. So ayan, nandito na nga kami sa taas, nakalabas na kami ng station. Kung mapapansin nyo, napakahangin. Nagliliparan yung mga dahon, pati nga ako muntik na lipa din eh. Video muna tayo habang naka-red pa yung Shingu o yung stoplight. Then pag nag-green siya, walk with me guys ha, until makarating tayo ng Cosmo World. Arat na? Kita nyo naman yung stoplight, nagbi-blink-blink na siya, almost red na, kaya hindi ako tumawid. Yun pala, hindi talaga kami tatawid, dire-diretso lang pala yung daan namin. Ayan, sa paglalakad namin, natanaw na nga namin ang Cosmo Clock 21. Dami nga pala niyang hanash dito. Sad to say, busy ako sa pagbibig. Still all ears. Wag ko na! Selfie video muna tayo while walking para naman makita nyo yung nasa paligid ko. Bah, pusi ko. Actually, vitamin C. Diyan si Kuya. Present. Sabi kayo nasa alas naman. May Ilocos dito. Ay no, may bahay. Ang ganda ng bahay. Bahay ko yan. Yung brother. Ilang minuto na lang inside Cosmo World na kami. A few moments later. Ayun, dito na nga kami. So, lakad-lakad muna kami at check namin kung ano meron dito sa loob. Check namin anong activities pwede namin magawa dito. Kung makikita nyo, meron ditong mga rides, may gameplays, merong mga booth, may mga haunted house, at iba pang klase ng event and activities na makikita nyo sa Enchanted Kingdom or sa Star City. Ito na nga, matagal kaming nakatayo dito sa harap ng rides na to kasi yung kasama ko pino-convince na ako mag-rides daw kami. Pero dahil may fear of heights ako, natatakot talaga ako. Kita nyo naman yung boat ride na yan. Mababa lang siya pero nakakaluwag ng tiyan kasi pag baba niya sobrang bilis. But since gusto ko naman siyang ma-experience, so sakay tayo mamaya. Feeling ko, di ko din naman siya ikakamatay, so sige, try natin. Unlike dito sa rides na pink na to na napakatayog, itong spinning coaster, hindi mo talaga ako mapapasakay dyan.
Baka mamaya pagbaba ko wala na akong malay. Or else, wala na akong buhay. Naririnig niyo ba yung mga hiyawan nila? Sign of fear yan. I'm the kind of person kasi na nahihirapan humiyaw kapag sakay ng rides. Instead, pumipikit na lang ako, tumatahimik. Then pag open ko ng eyes ko, wala, nasa baba na. Kita nyo ba yung diving coaster na yun sa taas? Sasakay sana kami dyan, kaso close eh. Charis, hindi rin ako mapapasakay dyan. Ang taas kaya niyan. Nagpunta lang naman kami talaga dito kasi famous daw yung Cosmo Clock 21 kasi nga Ferris wheel na siya, may orasan pa. Wala naman sa plan namin sumakay ng rides or mag-games, pero ginawa pa din namin. Another experience ba? Pwede pala mag-cellphone eh. Actually, bawal talaga mag-cellphone dito kasi syempre pag nahulog yun, mahirap kunin. So kung magsa-cellphone kayo, nasa sa inyo na yun. Pero kapag nalaglag, kayo na yung bahala. Nag-video din kasi ko nung sumakay kami, pero minake sure ko naman hindi siya mahuhulog kasi nakasabit naman siya sa leeg ko. May holder ba? Minsan lang din kasi ako mag-ride, so let's capture memories. Syempre bago kami sasakay, magpapalakas muna kami ng loob. One hour later. Nag-aya na nga ako dito para naman ma-chillax ang aming puso, isipan at ang aming katawan nang malimutan namin ang aming kaba at anumang pangamba. Nag-enjoy naman kaming manood at maglaro dito. May nananalo, may natatalo, may nakakakuha ng prizes, merong nabubokya, pero happy pa rin sila naglalaro. Ako lang yung hindi happy kapag nabubokya yung paglalaro namin, pag wala kami nakukuhang prizes. Sayang kasi yung 200 yan eh. Hello, training lang kaya kami. But yes, I know that's part of the game. It's just, so you know. Ito nga pala yung first try games namin, yung Bulldogs. Akala nyo lang madali yan, pero mahirap yan. Parehas nga kaming bokya dyan, wala kaming nakuha. Sayang ang 400 yan. 400 yan nga lang ba? Hindi ko na nga siya binidyo nung second time na laro kasi pag binibidyo walang nakukuha. But this time may nakuha na nga siya yung hawak niya. Congratulations! Nung wala kaming nakuha, lumipat naman kami dito. Ito naman yung nilaro namin at yung bokya pa din kami dito. Bali wala nga pala ako nakukuha kahit anong game yung nilalaro ko. Ako naman proud ako kasi may nakukuha siya. Hindi man grand prize but still merit. Dahil mapilit na yung kasama ko, sinamahan ko na siya pagbili ng ticket para sa ride na napili niya. Yan na nga, kinukuha ko na nga yung ticket namin. So, 800 yen ang isang ride dahil dalawa kami, 1,600 yen siya. As per the GameStop, mag-wait daw kami ng 1 hour bago kami makasakay dahil sa haba ng pila. See the time and the line? Kung mapapansin nyo, may iba't ibang language, iba't ibang lahi din kasi yan. Kinakabahan ko siya. Sabi kinakabahan ko sa side sa... Parang side sa Kingdom. Arian, ano? Ario de Grande. Leo de Grande ata yun sa so, may tayo dyan babagsak. Takot, di ba? Strong yarn. Ayan, after 45 minutes ng pagwi-wait, nakasakay na nga kami. Syempre, ako yung sa unahan. Ako yung strong eh. Choriz lang again. Notice CP muna tayo at malapit tayo sa climax. Still mayabang pa din kahit na nahirapan siyang bumaba kasi hindi nga siya makatayo sa boat.
Yan, takot na takot yan before yan sumakay. Pero siya yung straw. Kita nyo naman, pa-smile-smile lang, paayos-ayos lang ang buhok. After nga namin mag-ride, sakala ko uuwi na kami. Yun pala, mapapalaro ulit kami. At wag ka. Mas gumaling pa siya ngayon. Mas dumami pa yung mga prizes na nakuha niya. Mas lumakas pa siya. Ganun pala dapat. Tinatakot muna para nakakakuha ng prizes. Si Nezuko, doon ka daw mamili. Yung babae. Ikaw na lang magpili. Ano, Nezuko ah. Arimasu. Nezuko. Tanjiro. Sorry dati. Ayun yung nakapili na yun. Yung nakapili na nakatayo. Ano pang... Na-blackout na nga ako. Hindi ko kasi maalala yung pangalan nitong sensei na to. Hi. Wala, lalaro nito ako. Wow. Wala, hindi ko malala kung sino to eh. Naalala ko na nga yung pangalan ng sensei na to. Ito yung sensei o si Master Tengen ng Jujutsu Kaisen. Ang tagal kasi masundan ng season kaya nakakalimutan ko yung mga pangalan nila. Hindi ko pa rin kasi nababalikan. Soon to watch again. Third prize niya nga pala ito dito sa ball shot. Say thank you. Second prize, second game. At dahil marami na nga kami napanalunan sa games na nilaro niya, nag-aya na nga akong umuwi. Almost 3.5 hours na din naman kami sa loob ng Cosmo World. Big help naman tong Cosmo Clock 21 kasi nga kahit nasa malayo ka, as long as natatanaw mo siya, kahit wala kang orasan, makikita mo yung tamang oras. Dito nga pala yung entrance ng Yokohama Cosmo World. Selfie video muna tayo again for the memories. Kung mapapansin nyo dahil nalibang kami sa loob, ayan na nga dumidilim na. Kanina dumaan kami dito, napakaliwanag pa, wala pang ilaw. Ngayon may pailaw na. Bongga! Better din naman pag inabot kayo ng dilim dito kasi makikita nyo yung lights ng Cosmo Clock 21 at mapipil nyo na Christmas is coming! Wow! Yo, what's up? Last vlog. Yeah. Last video together. Takit sa December. Watch nyo yung Cosmo Clock 21, no? Nakaka-chillax yung change of lights niya. Almost near na nga pala kami sa train station pa uwi.
Kaya lang napatambay ako dito kasi nakaka-chillax talaga siya panoodin. Bet ko kasi yung mga color na pinagpapalit-palit niya. Ang ganda sa mata, parang gusto ko na nga siyang iuwi kung pwede lang sana. Kung pwede ko nga lang itong i-export sa Pinas Dadalahin ko to sa bahay namin, dun ko itatayo. Siguradong matutuwa yung mga kapatid ko. Yun nga lang, baka hindi matuwa yung parents ko sa laki ng kuryenteng babayada namin. First time in Yokohama na First time in Yokohama to. Picture ba yan? Video. Tara.